Tapos, we are about to lift the cube. So, pag nilift na natin yung cube, magkakaroon ba tayo ng reactance of bed? So, parang wala na naman. Okay? So, dapat doon yung point na hindi na siya nakatouch dun sa my surface. That's why yung reaction doon. Okay, pause. The answer is here. Better you guys. May Rechi, bakit pinunod tayo sa 9.81 yung LED sa 21? Saan yun? Ito? Buoyancy yan guys, yun ang LED. So, gamma liquid yun, diba? Kung saan expose yung LED, expose siya sa water. Okay? Iba ang buoyancy, iba ang self weight, ha? Ang buoyancy po ay due to the liquid around the object. Kung ano man yung exposure niya, ano saan siya naka-expose na tubig or na liquid. Okay po. So that's it for number 22. Medyo mababa lang din tayo guys. Ayan. Naramdaman ko na ang pagbawi. So 23 guys, ito mataginting na 70% sa terminology pala ito. Natin isosolve. So ito guys, medyo tandaan natin ito kasi ito pag nag-USCS tayo or AASH to, lagi natin nakikita yung diameter sa table. So yan po yung ating sagot. 24, ayan, mukhang okay din naman. So pwede tayo mag-proceed. 25, ayan, mukhang madami na rin mga terminologies here. So 25, wala tayong computation dito guys. So more on what? More on memorization lang, no? Yung mga ganitong uwi guys, binigay ko na rin yan ha. Saan nyo ito makikita guys? Kasama to ng formula. May table ako dun sa may likod. Sama-sama na yun. Lahat ng pwede yung ma-encounter. Ha? Actually, pwede natin sabing medium. Ang pwede nyo i-cross out dyan guys, itong over 50. Kasi pag over 50, alam natin superlative na siya, di ba? Parang siya na yung dulo. Eh, ang medium na term, di ba? Medyo nasa bandang gitna lang. So, kung may sasagot tayo dyan guys, medyo bandang gitna. So, ito, 10-30 o kaya 30-50. Yung 4 over 10 kasi medyo maliit na rin, di ba? Okay po? Tsaka mali nyo naman guys, meron tayong blow count. Hindi nyo ba naramdaman na may blow count kanina? Tingnan nga natin ano may blow count dito. Ito, blow count to, di ba? Tama? Blow count eh. Kaya lang, ang range kasi dito guys, in terms of consistency and unconfined compressive. So check natin kung pwede ba natin magamit yun. Ano bang sinabi dito guys sa number 24 or 25? Medium dense. Tapos, ilan daw yung blow count? So tingnan natin yung medium dense. Ito si medium. Parang iba naman yung range niya guys. So yung sabihin dito yun. Sa iba pa ata guys. I think sa iba pa natin magagamit ng table na yan. Ito ata, yan. Yan, dito yan magagamit. Yung 34. Science, di pa na magamit. Yung 34 guys, pwede nyo masagot gamit ito. Kasi natin yung mga word na stiff, stiff, soft. Sa 34 pa. Yan, excite. Sa 24 guys, you have to memorize na lang yung listahan natin, ha? So, swerte kayo kung may makasama kayong table sa problem, baka pwede nyo magamit. Anyways, 24. Okay, tayo sa 24, yung 25 yung medyo bumaba lang sa 70%. So, meaning baka hindi pa nakakapagbasa yung iba. So, may time pa naman guys. Again, yun yung medyo gawin nyo for the last week para hindi tayo gaanong stress. More on terminologies na, okay? The 26 naman. 26. So, 26 natin. Check ko lang muna yung 26. So, above 65% naman yan. Mukhang pwede natin i-move sa 27. O, more on terms na itong mga to. 27 po is, ang baba. Ano to? Pag USCS po, ang classification natin guys, ng percent passing ay 50%. Diba yung una natin, parang majority lang. Okay, meron tayong kalahati po ay coarse aggregate, kalahati ay silt and clay. Or yung gravel and sand muna, tsaka silt and clay. And 50% yung gamit. Ipakita natin na pala lang kasi mababa eh. Less than 50% guys. So USCS, balikan nyo lang yung discussion ng USCS sa may soil ba ito? Soil. I think soil. Ito, USCS agad. Ayun o, 50% po ang ating basis. So yun yung category natin sa una. Para ma-compare natin sa F200. So yun eh. 200, tapos 50%. Okay, even dito sa isang table guys, ang gamit ko ay 50% para ma-differentiate natin yung coarse grain sa fine grain. Paano pag-a-ash to guys? Sige nga, anong limit naman nung dalawang category? Pinaka-main category para tayo po ay mag-consider ng coarse grain at fine grain. Yun naman yung 35%. Buti nga wala sa choices yung 35, no? Baka mapagpalit nyo yung Okay, so sa USCS we use 50. Sa ash to naman, kung mabalikan yung diagram, yung ash turtles. Ash turtles. Ayan, so 35% naman yung gamit ninyo, no? Ito siya. Para sa pag-classify ng granular at ng silt and clay, nung fine grain natin. Okay, hey. So next natin, number, Shumeng 8. So 28 natin guys. Nahanap naman, yung 28 actually guys, parang familiar. Nakita ko to. Okay, parang nasolve na natin yung 28. Pero iba lang yung tanong. So meaning, nasa situation na siya guys, pero magkaiba lang hinahanap. So kung titignan, same siya ng ng ating pong angular speed. So pwede ko itong kopyahin hanggang dito siguro guys, yan. Kasi same diameter, same ng height. 1.8 meter. Ay, yung taas niya pala yung iba guys. Aray ko. So iba pa yung height niya guys, so okay lang. At least magkahawig. Ibahin ko na lang yung height, hindi naman makaka-apekto gaano. Okay? So dito ko, check ko, double check ko. 0.3 po, yung diameter niya. Pala, yung iba baka inisip inches yan na nagkulang lang ng meter dyan guys, but it should be 0.3 meters in diameter and 1.8 meter high. So 1.8 meters po yan. So binago lang yung total height pala guys. So, okay lang naman. So since same naman din ang angular speed, same diameter, so tama pa, 0.724 pa rin yung ating y. Agree naman, 0.724 po, no? Yung nasabi dyan. Now, anong question? The question is, estimate how deep is the water in the tank in meters. So kapag ba no spill condition, ano nga ulit yung nangyari guys? So pag no spill condition, kasi no water spilled out eh. Ano po ang sabi sa no spill? Dapat yung rise po in water ay equal sa drop. Tama? Kung anong itinaas ay siyang ibinaba. Okay? So hakatiin ko lang yung y na yan guys, meaning ito talaga yung original water level ko. Kasi kung ano yung itinaas ko dyan, yun din naman yung akin pong ibinaba. So tatawain ko itong z na lang, taas at ibinaba. So ang relationship po niyan guys is what? That z is 1/2 lang ng y. Tama, shit. So that would be what? So 1/2 po of 0.724. So ilan muna si z? 0.362. And to solve for the depth of water guys, yung kitang-kita naman sa ating figure, anong ibabawas ko guys to get the depth of water? So from the initial height 1.8 minus yung ating z na 0.362. So 1.438 naman. So that's 428. Hindi ko pala chinik yung 28. Ayan, pag-check natin natin guys, naka 60% lang tayo. And medyo madami rin sumagot yung A. Saan punta nyo sa A guys? Anong nangyari? Binawas nyo agad yung Y.
Aray ko po. Yan po kasi ay depth nga naman ng water, pero during the rotation yon. Eh, ang tanong kasi guys, how deep, estimate daw, how deep is the water in the tank in meters. Siyempre nung before yan. Kasi sabi dito, it is filled with water to a certain depth. Ayan. So yung depth na yan, yun yung tinatanong, how deep is the water in the tank. Okay? Kasi kung depth lang din naman ng water final, marami tayong depth na pwedeng ma-define. Pwedeng sa center, pwedeng dito sa gilid, di ba? So kaya pag sinabi kong estimate how deep, for sure, ano siya, sa initial siya nakatingin. Kasi kung sa final depth siya nakatingin guys, dapat i-indicate kung nasa center ba na depth, nasa gilid ba na depth ng water, mga ganun, no? Okay, so the answer is 1.48. Okay, last, next, number 29. So check natin guys, ayan. Hindi tayo mabot sa 70, so ano ba to? O, sa USCS din guys. So imagine na, yung USCS, na-encounter natin siya sa computation, pero minsan kailangan pala, iniintindi natin yung mga limits doon kasi lumalabas yun sa boards. I tell you na, hindi lang basta terminology in terms of definition, ganyan. Meron din tayong mga limits na lumalabas sa board exam, such as yung mga numeric limit nga natin sa table, ganun. So that's why important din na may baon tayo doon, ha? Kasi sayang pag lumabas, science. Okay? Ayun, di ba yung pumunta sa terms, pero yun nga, ay pumunta sa solving, pero sa terms pa nadali. Okay lang, sige, number 30 po. Ayan, kalahati lang nakasagot. Ano ba yung 30? Open channel ulit, pero this time, trapezoidal section. O, tayo natin ito guys. Meron tayo ditong bottom width of 2 meters. Ganyan. Tapos meron din tayong depth of water na 0.9 with side slope 1.5:1. So 1.5 po ang horizontal, 1 vertical. Ganyan, tama? Tapos ang depth ng water ko guys, 0.9. So pwede mong pag-ratio and proportion nyo guys, pakisolve po yung nasa ibabaw. Kung kada vertical ko ay 0.9, ilan po yung horizontal niya? By ratio and proportion. So guys, ilan to? 1.35. Nakuha naman ng lahat yan. So parang siyang x over 0.9 equals sa 1.5 over 1. So that x is 1.35. So halimbawa, ito naman bottom top, bottom base top. Ilan lahat? 1.35 times 2 is 2.7 plus 2, 4.7. Perfect. So kinumpleto ko lang yung property. Kasi kukuha tayo dito ng ng flow. So kukuha tayo ng area. So 1/2 is base top, and then the height of 0.9. And then sa wetted perimeter naman, 2 plus 2, Pythagorean ko na lang 2. 0.9 squared tsaka 1.35. So ilan yan siya? 3.015 for the area and 5.24 for the perimeter. Ayan. Pwede tayo mag-slope guys. Mag-solve ng flow rate kasi meron naman ditong roughness. Slope ng channel. And then yun lang namin need natin, tapos solve na tayo. So 1 over n or area muna. 1 over n. Tapos yung hydraulic radius is the ratio po. Area and perimeter. And then S ko guys, 0.001 lang naman. How much is our Q? Now, i-convert lang natin yan guys dun sa hectares to na pwede natin servisyuhan gamit itong flow rate na ito. Solve ko muna yan in liters din para madali na lang mag-convert later. So 2.64. Ano to? Cubic meters. So kung na-times ko ng 1,000, that will be 2,000. 637 ba? Yung mas kompleto. Liter per second. Ganyan. So meron din yung binigay ko guys. Tingnan nyo. So per hectare daw, meron tayong flow na 3 liter per second. So 1 hectare po can serve 3 liter per second. So Gilanis ang ating pong area na pwedeng maservisyuhan. 878.86. Siguro yung iba dito medyo na, na-intimidate sa pagkakatanong. Tama? May mga nag-skip ba dito dahil hindi ka nag-gets, like, anong tinutukoy niyang hectares? Kasi base sa, analysis natin guys, 50% lang yung nakatama. So, medyo mababa yung nakalahati. Okay, pero yun nga, kung na-intimidate kayo guys, tingnan nyo na lang lagi muna yung, ano ba itong sinabi niya sa dulo? Yung duty ng water ko, kada isang hektarya ay nagsaserve ng flow rate na 3 liter per second. So, if gusto nyo lang makuha yung total area na pwedeng i-serve, then you need the flow of your channel. So, susolve ka muna ng flow dyan ng Q. Diba? Gamit yung property ng trapezoid. Saka may multiply. Okay? Eh, may encounter na problem, wala po yung given. Ano yung given? Dapat given yan guys. Pero kung magkataon sa actual hindi nabigay, passport naman to and hindi ko naman notify yung value ng 3 liter per second. So, pwede yung subukan. Pero it should be given, no? Kasi syempre, iba't ibang lugar, iba-iba yung servisyo ng tubig, diba? Okay, hey. Sino naman? Kasi depende yan sa sa location. Okay, 31. Ayan, so ibaba ko lang lahat para makita nyo na agad ang mga sagotis. 31 guys, ayan, perfect. Okay, decreases po. Na-mention na natin ito nung nag-solve tayo guys ng ng bearing capacity. Yung iba't iba pa ang kondisyon. Yung water table nasa ground, hindi na pa sa base, then hindi na pa sa malalim. So nakita natin yung relationship. Okay, so that is letter B guys, no, for 31. For 32 naman, we have, parang kung binalil. Okay, continues. Ang steady kasi guys, ano ba ang steady? Meron din tayong steady flow ata sa terminologies natin Ang steady parang equal property ata dapat no? Ayun. Mali. Ayun guys. Tsaka dapat, yes, may other condition pa naman yung steady, no? Yung turbulent tsaka laminar, obviously. Base kasi yan sa Reynolds number, di ba? So, X na yun. Doon may mga sumagot pa rin ng laminar din pala. Medyo mas madami pa sa sumagot ng continuous. So, pangatlo, pa pala yung ating continuous, guys. I think passport na rin to no? Yung number 32. Okay? Ayan. So, titry natin i-absorb ha, yan para ma-gets natin. Try yung i-search, guys. Kung kayo po yung napapahala, kasi minsan sa CREF, iba-iba kasi yung iba-iba yung lumalabas na kung alig-alig. So, you may verify it using the internet, kasi may mga terminologies din naman doon. So, pakita natin. So, ayan. Copy-paste ko na lang. So, when in doubt, ask AI. Ask AI.
Ayan, so with the number of particles passing through the stream. So continuous po talaga yan. Iba pa yung definition ng steady guys eh. Yeah, even ito, si password to. So, anyway, this is ano guys, properties dapat kapag steady. It should be the fluid properties at a point. Do not change with time. So may mga ano tayo kasi guys, may mga keywords, di ba? Kumbaga, na ginagamit din. Okay po? Alright. Ayun. So anyways, pero dito guys ha, mali lang na ba? This is continuous. So kung may makita man kayong ano, maling, baka sa CRF, baka mali lang yung ano na, or gusto nyo man. Kasi marami sumagot na steady, I'm not sure baka may nabasa kayo or baka may iba kayong reference. So yan, at least na-encounter nyo ngayon na condition. Bakit sila pinapatay? Parang kinakabahan ko dyan guys. Hindi ko may yan. Okay, so number 32 naman. Parang mabubudol ako. Parang biglang nagtuwate na kataya dyan guys. Okay? Sige. Ay, 42 natin guys. Ay, 32 letter in, no? Ayan, nakalagay ko lang ha. O, 33. Aray, bakit gano'n ang terms? Bakit naman parang kasupa-supa ang ating terms guys? Ano nangyayari here? Number 3 guys is 1 and 4. So lahat, agree naman na tama yung increase sa stability. Okay ba yun guys? Kasi metacentric height, alam natin pag masyadong mataas, yan po ay stable na stable. Tama ba yun? Pero nagtatanong lang guys, kasi majority of you answered letter A. So meaning, increases comfort for passenger. Sino nagsabi? Sige, try po natin intindihin guys yung metacenter ulit ha. So halimbawa meron tayong barko. Tapos ito po yung natin, metacenter. Ito yung M. Ito yung ating MG, di ba? Yun yung basis natin Ganyan. Sabihin natin guys, mababa muna siya nung una. Di ba? Mababa siya. So alam naman natin, basta nasa ibabaw yung M. Tapos kapag tumaas yan, ano nangyari? Tumataas yung returning moment, di ba? Yung writing moment niya. Pag tumagilid yan guys, yung barko natin, imagine na tumagilid. Sa ito yung tsura, di ba? Ganyan. Tapos ito po yung weight natin. Kasi yung metacenter niya, so tumagilid, andyan yung weight. So relative to the center of gravity guys, ay baliktad pala siya. What do you feel? Yan, tumagilid imagine niyo ha. Tapos may sarili siyang bigat dito, self-weight. So relative to the metacenter guys, iikot po yan. Yan po yung magkakaroon ng, di ba? Yun yung idea ng stable eh. Pag tumagilid yan, babalik yan sa original position. Tama ba yun? So kapag meron ka metacentric height, may makikita ka writing moment. No, pag mas mataas po yung ating metacenter, ano kaya yung writing moment guys compared kanina? Mas malakas ba or mas maliit? O question na, tumaas yung metacenter natin guys. Tapos yung self-weight po parehas pa rin. So relative to M, ano yung mabubukong writing moment pabalik? Para may balik sa pwesto niya yung sarili niya. Hindi ba't malaki po? Ayun. So with increasing metacenter, agree ba ang lahat? Nag-i-increase din po ang writing moment. So guys, ganito yung i-demo ko sa inyo ha. Halimbawa, tumagilid yung barko. Gaganon agad yun. Kaya guys, yung barko sinasakyan pag tagilid gano'n agad. Kasi nga masyadong mataas yung metacenter, masyadong mabilis. Diba? So hindi naman siya kong gumagana. Stable nga, pero ang likot mo naman. Baka mabatukan ka nung doon, kapitan. Nangyari sa'yo. Diba? So hindi rin siya comfortable. Unlike kapag mababa yung metacenter, okay, nag-sway. Oh, diba? Comfortable yun guys, kasi dahil hindi pa ako umikot eh. Comfortable yan kasi yung writing moment ko, saktuhan lang ba? Hindi siya sobrang lakas na, bumabalik ka kagad sa pwesto, diba? Okay po, naiintindihan mo ba? O yun yung meaning. Hindi ko alam, hindi ko pamagets yan, sumakit yung ulo ko na flag dito. Okay, ewan ko na lang talaga. Okay na ba yun? Okay? So para lang, kasi hindi ko kayo convince na ito yung sagot, no? Para kadami kong malmal, ito yung ito mong sagot. But again, you try to imagine, ano bang nangyayari kung tumataas yung metacenter? So kung tumataas yan, tumataas din yung writing moment niya, na konting galaw lang, talagang iikot na rin siya pabalik. So baka may pagbalik niya, mag-swing naman siya dun sa kabila, di ba? Sa sobrang lakas. Wala rin, hindi rin siya naging comfortable. Okay po, may red cheese. Ayun, yun lang. For number 33, 32 yan. So convinced naman na lahat, no? Wala na pong kaalma ba? Okay na dun ha? Okay, next, number 34. Ito na yung sinasabi ko guys. Unconfined compressive strength, yung kanina, kung ang daw natin guys, ay considered stiff. So buti na lang, tingnan ko nga itong 34. Sayang. Bakit hindi ito ginamit ko guys? Ayun, stiff. So pag stiff po, letter F, 95.7 tsaka 91, 191. And ito rin yun guys. Syempre, ano lang naman sa limit yan, na-display sa limit. Ano yun? Ito, 96 tsaka 191. Di ba? Science. Nandiyan na given eh. So gamitin nyo po kapag binigay naman, di ba? Hindi na napansin yung iba siguro. Baka na-shotgun, nagbarila na yan, hindi ito rin nabasa na meron naman palang table, halos given na. Isasagot na lang natin. Okay, so letter C. Ay, 35 naman guys. Ayan, 61%. So sieve number down, nagagamit sa limit test for soil, ay 40. Di ba, ginagamit natin yan na comparison din, pang comparison. Para dun sa soil classification, ibig sa soil classification, 40 yung gamit natin. Okay, so LL 40 po, or LL pa limit. Sieve number 40 pala, okay, yung ibig na sabihin. Ay, Rutherford limits natin, we have LL, we have PL. Okay, so pakiano na lang to note din. Ano? Ayan, okay, so letter D. Ay, next, 36 naman. Ayan, may computation tayo sa 36 days. Pero tingnan ko muna kung okay naman ba or mababa. So, ayan, bakit mababa ito? Okay, 36 guys, check natin. So, meron tayo dito water content, 17. Meron tayong volume, 0.001. Meron tayong mass na wet. Parehas wet yan, wet soil. So, wet. 1.8. GS daw is 2.7. Ayan, di ba formula ng gamma moist guys is what? Actually, kung ito po ay naka-kilogram sa cubic meter, might as well, pwede naman po siguro density na lang. No? So, density water GS, 1 plus water content, 1 plus. O, nagamit nyo naman ba ito guys? Kasi direct sub lang ito. Ayan yung formula. Pwede itong unit weight, basta unit weight din to. Kaya ginawa ko lang ng density para rekta-rekta po. Di ba ang moist natin saan ba equal? Mass over the volume, di ba? O di ba rekta-rekta lang. So we have 1.8 kilograms over 0.001 cubic meter plus 1,000 kilogram cubic meter. Ganun. And then 2.7, 1 plus 0.17. Ba't kaya mababatchi? Plus 1 plus E. Hinahanap na yung point ratio guys. One-liner solution tayo dito. So how much?
So ayun, yung formula lang ang nalimutan. No? But this is the most general equation, di ba, yung moist soil. Dapat yun yung minimemorize nyo. Kasi with moist soil formula, you can have a dry unit weight na even saturated, pwede mo nang ma-solve. Basta meron kang moist. Okay, hey. So 0.755 daw. Ganun siya. Okay, next, number 37. Oh, ano to? Terminology. So over-consolidated, soil naman yan. Yung normally consolidated, guys, opposite lang nito. So ano dapat yan? More than naman. Or greater than. Okay? O 38, ito ating maraming nag-report sa atin, guys, kasi nawala yung tanong. Naiwan ng bus. Okay, so 38, we only got 39%. Pero, kung ibabase nyo naman kasi sa units, ano ba yung pwedeng sagot dyan? Eh di, pressure, pwedeng Qmax, pwedeng Qmin, di ba? Pwede. So, isolve na lang natin, guys, no? A complete dam with trapezoidal, it's not uplift pressure. Kasi pa, dapat bearing pressure. Uplift is different from bearing. Ang uplift kasi due to the water seeping sa ilalim. Di ba yung pagdaan nga po ng tubig sa ilalim ng dam? Yun yung uplift pressure. Pero yung bearing kasi is the contact pressure between the dam and the soil. Kaya medyo magkaiba yun, ha? So dito, pag walang minention, di ba sa dam, pag walang minention po, we neglect the effect of seepage or uplift. So anyways, 37 guys. Yeah, consider capable naman guys. Pero tingnan muna natin kung ano yung magiging sagot pa. So 0.6 meter tayo sa taas, and then we have 4.2 sa ilalim, and then 7 meters yung taas. And then yung height po ng water ay 6 meters above the base. Yan, medyo mahaba yung solution dito dahil hanggang pressure yung gusto natin. Tapos weight ng concrete given naman, and yun lang. Number 38 na pala. Okay, yung ating item. Ayan, so solve na tayo guys sa mga forces. We have vertical forces, tsaka yung hydrostatic force natin. Okay, so let's start with weight muna. So, hatiin ko lang to, di ba? So, 0.6 to, ilan yung matitira here? So, 4.2 guys. Minus ko lang, 3.6 ba yun? So, for weight 1, for example, ito na lang si weight 1. So, concrete tayo, and then 0.6 by 7 by 1 meter split. So, wala namang minention na dapat, automatic 1 meter split. So, weight 2 naman guys is how much? 1/2 naman siya, so 24 din. Pero triangular kasi. Kaya baka may mga nakasulat na kayo dyan guys, check nyo na lang kung same tayo ng equation. So, 100.8, tsaka 302.4. Ganon. Okay, and then yung ating hydrostatic force guys, so gamma h by r lang naman, 9.81, h by is half ng 6, then 6 by 1 meter split. Pilan muna si hydrostatic force. Okay, 176.58 naman. Now, in solving the pressure, diba? Kailangan natin dyan syempre yung RY, RX, RM, OM, gano'n. Pero siguro RY, kahit RY lang muna guys, summation ng weight or summation ng force vertical. Para sa 1 point, ilalaban natin. Okay, so this will be 100.8 plus 302.4. And then RM naman, so ang tone natin guys is nandito, diba? So RM ko po is based on the self-weight. 100.8 ang lever arm niya guys ay 0.6/2 plus 3.6, diba? And then si weight 2 naman, na siyang triangle. At ang lever arm niya from the 2 is what? 2/3 ng 3.6. So ilan muna si RM then? Si OM naman is caused by the hydrostatic force, diba? O kita nyo guys, pagdating sa fluid mech, no, sobrang trabaho. Pero dun sa kahapon sa pisad, yung ganitong task na na-encounter natin, given lahat ng force. Sana ganun na lang si sir. Okay, 1118.88. So OM naman guys, si hydrostatic force na 176 ay may lever arm kasi nga diba triangular naman yan. So 1/3 po ng 6 yung kanyang lever arm sa baba. Ilanis. Tapos with that, pwede mo nang ilocate yung X bar para malaman natin kung trapezoidal ba to, triangular ba to, elliptical ba siya. Elliptical. Okay, ilan siya? 350 din naman. Ayun. So pwede tayo magal guys. RY, X bar, RM, minus OM. So 403.2. Okay, 1118.88 minus 353.6. Para sa 1 point. Kasi galing niya sa... Ayun. 1.8. Kala ko nakita pag big box na sa... Sige, apat. Ano? Ano nangyari? Wala. Okay, so 1.899. Okay, 1.899. This is in meters. Okay? Oh, nasan yan guys? Sa ilalim ng dam. So kung ito po ay may total, 4.2, saan nga natin ito inade? Sa gitna. O, gitna muna, 2.1. Tapos, sa tatlo, yun yung 1/3 ng 4.2. 1.4. Oh, what can we say about the location of our RY based on the toe? So, lagpas siya ng 1.4 pero hindi siya lalagpas ng 2.1. So, meaning nandito po si RY and this would be under po ng trapezoidal shape. So, pwede tayo mag-combine action and bending. Kung saan may direct formula naman na tayo, yes. So, attitude there will be equal to what? Pag yung max muna halimbawa, try natin kung lalabat shape. So, RY ko is 403.2 with base 4.2, 1 plus 6E. Ang inatin, pwede rekta naman dito, no? B over 2 minus X bar. Divided by 4.2. Ilan? Ilanis? Meron ba? 123.55. So, nasa choices guys, meaning ito po yung isa sa mga kinonsider. Now, meron din bang nag-try ng minimum? Kasi baka mamaya lumabas din pala si minimum. So, if minus yung nilagay natin guys, wala naman. So, anong conclusion? Even though walang sagot, even though wala yung tanong, pero may units naman ng choices, and kagandaan nyo guys, pag nagdadam analysis tayo, yung kilopascal na pressure, most of the time, sa bearing lang naman, which is sa ilalim ng dam. Kasi wala naman ng ibang, sige nga, isip pa tayo ng ibang may kilopascal, sige sabihin natin uplift pressure. Pero the uplift pressure kasi guys, should be mentioned by the problem na nag-exist, yung seepage effect natin, di ba? Ano pa? So guys, yung pala explanation ko sa ano, yung may retaining wall tayo, di ba yung may retaining wall tapos saturated to? So meaning lang ng neglect seepage to, hindi siya tumutulak dito guys. Di ba neglect seepage effect, meaning yung water, hindi siya nagkakaroon ng epekto dito, so hindi siya mag-overturn based sa seepage, walang uplift pressure. Okay. Yun lang yung ano kain sa last time ba yun, module natin yun, ano? Kasi iba, ang ginawa doon, ginawan tuyo yung ano yung lupa, di ba? Even though yung seepage effect ay for the uplifting. Kinana. Okay, sino naman? Okay, last is 123.
Kaya sabi ko, wala natin ibang parameter na pwedeng masolve na ang unit ay kilopascal naman. Kung pressure naman at the base, mukhang hindi na nalabas. Kasi ang pressure natin sa base ng gamma H, ilan lang yun, 9.81/6. 50 something, ano? So, wala rin naman sa choices, diba? So again, we have to adjust based on, kumbaga capable din yan, guys. No? Yan po ay solvable pa rin naman, even though na yung tanong. Kaya lang umisip ng tanong, diba? Parang bring your own question. Ano? Ano ko yung gagawin? Okay. Kumbaga may sagot, pero yung tanong, kayo na umisip. Ano kaya yung tanong based sa choices? Okay. Okay, Ras? Okay. Okay, next po. Hindi siya bonus guys, again, capable kasi siya. O, 39. Ayan, lumagpas naman tayo ng 65% sa 39. Mukhang bumabawi. O, next, 40 naman. Ayun, ang mga gusto ko makita, 93%. Okay, perfect na rin yan. 41. So, ang 40, madali lang. Kung 60% yung tubig, syempre yung hangin, kapart niya, di ba? 40 lang naman. Mutik na 100, science. Okay? Okay, dito sa 41 naman, we only got 47%. Kasi kung sa ating hydrostatic ngayon, hydrostatic forces, medyo mababa yung ano natin, ha? Even yung dun sa may ano, yung dito, guys. Ayan, dito rin, mababa din tayo dito. So, saan pa nahihirapan sa hydrostatic force, guys? Dun sa part ng fluid mech or sa part ng statics? Kasi dalawa siya eh. Dalawang solution siya, especially pag nagtatanungan na ng mga force applied, gano'n. So, ano ba yung sa gamma H per area o yung pagdating na sa summation of moment? Kung baga saan pinadadali doon? So, try natin, a vertical rectangular gate, 1.5 meters yung lapad, 3 meters naman yung taas. Shorter edge daw po yung horizontal. So, ganito ang itsurahan. 3 meters to, 1.5 are. Oh, ba yun? Alright. Okay, tapos meron tayo guys, 2 meters daw on one side. So, one side of the gate, level daw sa top. So, nasa ibabaw niya daw yun. Tama ba yun? Tama naman. Yan, tapos sa kabila daw guys, sabi 2 meters below the top. So, ang tubig ko guys, ano lang ilalim sa kabilang side? So, kung ito po ay 3 meters, yung kabila, gaano lang kataas? 1 meter lang. No, kasi yung 2 meters na sinabi, galing po sa taas. Tama ba yun? Yan, malinaw, nakasulat. Hindi natin yung dinagdag. So, 2 meters below the top. So, 1 meter lang yung natin dito guys, pa some portion. So, ang tanong, evaluate. Ay, lalabas din ba? Lumabas? Ang sipag naman ng nag-solve. Na ano guys, na-misplace ko lang yun. Okay, nulaan ko lang, nakaano lang ako dyan. Huwag lang natin ipagtanggol, wala pala. Hindi pala siya naka-interval. Okay, so anyways. So, kung ito po ay 2 meters guys, ang wet portion ko sa may left side is ito lang, no? So, sabi dyan, mag-apply daw tayo ng force horizontally sa taas para daw ma-open yung gate. So, may hinge tayo, nasa yung hinge nga ulit. Hinge at the bottom. So, base dito guys, mas malakas yung tulak sa left, diba? Agree naman siguro lahat. Ganun. F1 na lang. Sabi lang, parang similar lang dito kanina, no? Yung dun sa may, ang difference na yung location, yung hinge, pero parehas na may tubig sa magkabilang side. Laman F2. Okay, Ras? So, mas malaki po si F1. So, kung bubuksan ko yung gate, kailangan ko po ng tulong dito sa may F2. So, tayo po ay manghihingi ng tulong. So, force P na lang. At the top, no? Sabi at the top of the gate to open it. Okay? So, ayun na. Pwede tayo guys mag-solve ng F1. So, F1 natin guys is gamma, H bar, area, D by 1.5. So, pag-solve. Then, F2 natin guys is gamma, H bar, and area pa rin. Okay pa, ano ka? So, situational naman yung sumunod dyan. So, 66.22. And, how much it felt? 7.36. So, pwede na ako mag-moment sa hinge. And agree pa kayo na yung location nito guys, pwedeng 1/3 na lang ulit. Bakit kaya? Kasi yung tubig, nasa ibabaw naman ng wet portion nila. Tamachi, tamagotchi. So, okay lang na yung 1/3 ko na lang. So, moment na tayo sa may hinge. Nandito si hinge, di ba? So, ang rotation ng F1 guys, clockwise. Ang lever arm niya, 1/3 lang ng 3. Si 7.36 naman opposite, ang lever arm niya 1/3 ng 1. Si P na idadagdag natin to open the gate, ay may lever arm naman na 3. Equal to 0. So, how much is P guys? Perfect. 21.26. Naintindihan? Ayan. So, tayo po ay nasa situational na. So, kamusta muna yung mga itemized question natin guys? Is it time consuming? Kasi, di ba nga, unplanned yung sa medyo pakunti na yung situational. So, tingin nyo ba yung 4 hours enough pa rin? Kung baga, hindi pa kayo naubusan ng oras, gano'n? Kasi kung i-access lang natin guys, pwede ba tayo guys magsabi na, ay kaya pa yun ng 2 ikot, gano'n? Pwede pa kaya man talaga guys, no? Sa kasi yung ating pong formula, memorization ay naka-establish or parang marami tayong bawal ba ito? Marami tayong bawal sa board, sa formula. Okay? Mamala tayo. So we will now proceed to the situational. Again, malaking bagay ang formula guys sa Hydrogeo. Basta kabisado yung basic na formula, lalo na yung pinost ko sa website. Ang kailangan nyo lang ilagdag doon is yung concept. Kaya kayong pagbabasa guys. Kasi yun talaga alam nyo sa dami ng pinakita ko kaninang assessment doon. Doon tayo nagdadali sa pagmamadali natin, makapagsagot, pagmamadali mag-shade, kung ano lumabas, okay na, di ba? So we don't want to settle agad ha. Kung ano man yung makalabas siya sa calculus, please, kalmahan nyo ang bulbasol nyo, okay? Huwag nyo na shade ng shade, huwag nyo bilog ng bilog. Okay, sabi ko nga, di ba, before, pag may napalabas, basa sa tanong, wag sa choices, no? Para may iwasan nyo guys, ito kasi yung ibang hinayang, pag yan po ay, naman, kung nakangiti nga kayong sumagot, pero yung sagot ko pala ay isang patibong. Okay po? Ayan, so anong tips para masolve yung 3 beses ay, for me guys, talagang execution lang, practice talaga, para makabiletchi. Kasi ako naman, sa part ko, nakwento ko namin before, di ba na, during the review, nakaano ko dyan, complete solution, handwriting. Like lahat tina-transfer ko from my brain to my muscle in my hands, to my finger. So, madami siya talaga. Ano yun guys, tuloy-tuloy, di ba, nag-coordinate. Muscle control nga ako, yung brain tsaka yung aking kamay. During the review program yun. And then, pagdating na refresher, as much as I can, I will not use any scratch paper. Kung gagamit man ako scratch paper, pinapractice ko po na may sulat, may print. Parang sinasanay ko na nasa gilid na ako ng papel na ko compute. Kasi ganun yung sa board exam eh. Kung tayo to simulate, di ba?
Okay na, dapat yung space na gagamitin ko, konti lang. So kaya, kumaga, during the refresher, nagawa ko yun kasi nga, during the review, pinractice ko na siya, pinractice na ano, na lahat ng pwede ko isulat, sinusulat ko na. So nangyari nun guys, ang effect nun sa akin personal view, experience ko, ano siya, na-visualize ko yung pagkakasunod-sunod ng formula. Na kahit hindi ko na isulat, nakatatak na sa utak ko yung sinulat ko ng review. Kasi nga ilang beses ko siyang ginagawa. Kahit, alam niyo, kahit Pythagorean theorem, sinusulat ko yun during review. That is part of my, my discipline na kailangan masanay muna ako na coordinated yung utak ko sa sinusulat ko. Para pagdating ko sa refresher, hindi na mahirap i-visualize, no? Kaya sabi ko lagi pinulit, visualization is very important. And yung visualization yan guys, hindi yan isang gabi lang. Hindi yan yung pag-print mo lang tapos bibigyan na sa'yo. So yan po ay talagang inaano siya guys. Piniprint talaga yan. Kailangan po maging consistent yan. Consistency yan. Kailangan po talaga mapakita natin na maging part siya ng routine. Routine talaga siya. Routine po. Kasama sa routine lang. Anyway, since siya limited na time ngayon, ihapon nyo na lang kung ano yung kaya pa. Wala natin pwedeng ibalik na panahon eh. Hindi natin pwedeng ibalik na nakaraan, di ba? So what we can do guys is to, syempre, add na lang siguro ng mga formula, memorization, tapos basa na lang kayo ng mga solution, gano'n. Pero huwag nyo nang stressin na magdagdag pa kayo ng paaralin kasi nga may stress na kayo. Kaya I'm telling you, medyo may strain na yung utak nyo din, hindi na kayo makapag-function na maayos after exam. Okay, Ras, naiintindihan. Okay, sige, situational tayo guys. Tingnan natin kung mas okay ba yung situational kasi baka naman dito nagawa natin ang paraan. Yung mga pagbabaksok and everything, ganyan. Okay? Even hanggang ngayon guys, nagagawa ko yun. Yung pag gumagawa ko choices, usually calculate ang hawak ko. Tapos from the calculate, nagpapalit-palit ko lang kung ano yung mga pwede nyo imali. Tapos yun na, meron na tayong sagot. It's more pang long term talaga guys if you want na talagang nasa puso nyo na, nasa dugo nyo na. Okay? So anyways, for situation 1 guys, I compute the time for the jet to strike the ground. And then meron po tayo dito mga pang physics guys ito, no? So calibration test of 12mm. So check ko pala muna yung tatlong tanong dito kung okay naman. 58%, 58% ulit, plus 51. So hindi tayo mabot sa 70. Science. Okay, sige, tayo natin. Yung una guys, actually physics yung una eh. Dahil given naman po yung projectile. So for 42, all we have to do is to define the parameters here. Ito po ay 2.25 and then you have 0.3 meters here. So meron ako initial velocity dito guys na actually VOX lang. Kasi yung VOY ko dito ay 0 dahil horizontal lang naman yung aking pinaka-direction dahil vertical yung pinanggalingan eh. Okay, so kung gawin kong VO yan, yung dalawang component niya, VOX equal sa sarili niya. Si VOY equal sa 0. Paano pwede kong unahin guys para makasolve? Sinahanap tayo no? Actually pwede tayo mag-horizontal. Kaya natin yung VO, no? May VO ba binigay? So actually meron pong binigay na H ba? Wala rin, no? So ang meron tayo guys, physics talaga. Kasi natin initial, wala tayong pampalahas. So start with Y na lang. Or pwede namang dalawa, X and Y. So sa X ko po, X equals sa VOX time T. Sa Y naman, VOYT minus 1/2 GT squared. Okay, ilalagay ko po, 2.25 to. And then may VO guys is actually VO mismo, yung VOX. And then time natin guys nawawala. So dalawa nung dito, wala tayong mapala sa X. Sa Y naman guys, negative 0.3. Luckily, VOY pala is 0, so cancel out to guys. Solvable pala dito yung time. O diba, ito lang yung natin guys, solution. O ilan to guys? O sa mga nabimemorize din ng ibang formula, ano ba yung nagamit nyo guys? Okay naman ba na nagamit yung expandient, yung pampalahas? Nagamit nyo ba yun? Parang hindi siya magagamit, no? E di mag-memorize din kayo ng ibang formula. Ganun din. Eh, memorize na. Ayun na, laksan ko na. Bumuhos. Kumagalit. Tama yan. Okay, so 2.247. Okay po. Recording ba tayo guys? Recording ng pinaban ako eh. Ay, bakit VOY 0 again? Ano ba direction guys ng dito? Ang velocity ko ba dito guys? Tingin nyo nakaganyan? Kasi kung nakaganyan ang velocity ko dyan guys, syempre meron akong vertical at horizontal. Do you agree? Pero mukhang ganito matitilansik ang ating pong guys. Kasi pag ganyan yung velocity nyo, paano ang tilapon ng tubig? Hindi pa ganun guys, diba? And the fact na vertical po yung ating pinaka-tangke at perpendicular dun syempre yung magiging flow. So, anong component lang na velocity yung meron ako guys? Hindi ba't VOX lang? Wala tayong vertical. Parang sa force lang yan guys. Ang force ba na to? Ay merong vertical component kung nakatutok lang siya horizontally. Di ba wala? Kasi ang meron lang dyan FX kasi horizontal. Tama, di ba? Sino naman siya guys sa other vector quantity na na-encounter din natin before. Okay? So that's why 0 si Y. Ang meron lang tayong component guys yung VOX. Tsaka ang angle niyan guys is what? 0. So kahit mag-VO sin ako ng 0 guys, 0 pa rin yun. Nandito pala sa kabila. So VO cosine of 0 is VO. VO sin of 0 ay 0. Apache. Wala yung namang angle. Eh kung nakatagilid yan guys, yung tangke ni mother, eh di malamang tagilid din to. O doon tayo may component. Okay? So kumbaga mas pinadali na nga yung tanong kasi wala nang component yung philosophy. Naintindihan? So anyways, that's it for number 42. We can try 43. Ayan, medyo palakas din. Ang laki ng lakas ng narinig ko dito. So find H daw. You have the coefficient of velocity as well. So balik tayo kanina guys. May time na tayo. We can solve for the velocity here. So 2.25 equals sa VO multiplied by 0.247. Ilan si VO guys pag sinolve? Anong bagyo na ba? Tapos na ba si Nando? O si Nando pa yun yan? 9.109. And actually, this is an actual. Kasi guys, di ba ano to? Based sa actual projection ng tubig. So kung matatanda nyo sa CB, meron yung V actual, tsaka V theoretical. So since 1 lang naman si CB guys, so we can say that the actual po ay equal lang din kay theoretical. Do you agree? So 9.109. Eh kasi guys, by theory, by Bernoulli's principle, ano yung theoretical velocity natin? The square root of 2gh. Okay, so VT po is equal to square root of 2h. Ano? Lagyan natin yung ano guys? 9.109. If walang angle, direct sub na po. What do you mean direct sub guys? Kahit may angle, direct sub naman tayo eh, di ba? Ang formula nito, VO cosine theta. Ito naman, VO sin theta. So regardless may angle or wala, you will use the same equation. So again, yun yung advantage of using the fundamental formula. Kasi applicable lahat eh. May angle or wala. You can use the exact equation. Nagkataon lang na horizontal siya guys. If you want an angle, ayan, nakalagay. Theta is 0. Okay, last? So H will be how much? Based sa atin pong 4.22 daw. Perfect. Actually, mas madali ito guys ha, dun sa isa natin binigay nung before.
nakaganyan, mas madali pa kung binigay ko ngayon kasi naka-vertical lang. Mas mahirap yun pag pag naka-incline. Okay? Pero pansinin yung solution natin, guys. Even if naka-incline yung tangke, tapos versus dito sa naka-vertical, di ba parehas lang yung equation na ginamit ko? Hindi ko gumagamit ng bumalik-alik na porket direct sum lang sa formula, yun na yung minimemorize. No, kasi hindi naman siya applicable sa lahat. Yun yung isipin nyo, guys. Ano ba yung pwede mong baunin na kahit anong ibigay na sitwasyon, magagamit natin, di ba? Perfect. Yun lang naman. Okay, so next natin, guys, number 44. Compute the coefficient of velocity if meron tayong orifice neglecting air daw. So, V theoretical ko, guys, is square root of 2gh. If you use 4.5, ilan is to? Yung actual naman natin, pwede natin gamitin yung kanina, or 9.11. Velocity muna, na-excite na ako kaya. Theoretical velocity muna, guys. 9.396. Ito mismo, yung sinulat ko muna sa screen. 396 meter per seconds, okay? And then for our CV, saka na natin ilagay yung actual over the theoretical. Yan, kaya magdala ng payong, ha? Hindi naman bawal ang payong, guys, pag sa sports. Huwag lang bahain. Yun lang talaga yung magiging problema, guys. Kasi, kung tolerable naman yung ulan, at sana hindi siya ganun kalala, even though sa balita ay mukhang hahagupit ata siya sa weekends. Pero we're wishing na sana siya po ay kalmado lang. At wag sana bumaha. Yun talaga yung ano, mahirap. Ano yan, may nag-post. Wala, baha na dyan. Hindi, dagat pala yan. Alam ko baha na, sobrang naman naman ako. Nilagyan mo kayong disclaimer. Ako po yung nasa dagat ngayon. Kala ko buong Pilipinas ngayon. Over naman sa bahay pala ay dagat na. Okay? Okay, so ilan to? That's yung caption ko. Bigyan nyo kami context. Okay, 97 no is the answer for number 44. Okay, next po. O, number 2. Check natin. Ayan, dapat ganyan no? Perfect. Ito pa. Aray ko. Dapat pa nga. Ano yung 47? Tapos bigla lang na yun. Nalumpo. Okay na eh. Ano yung nasa climax ka na eh. Tapos biglang may kumato. Okay, so 62%. I mean, biglang may nanggulo. Ayan, na tanong. Bigla tayong kinatok ng hydraulic gradient. Ano yun? Ano yung hydraulic gradient? So sa situation to, guys, ang sasagutan ko na lang yung 47 kasi yun lang naman yung mababay. O ano ba ang critical hydraulic gradient, guys? Take note, password din po lumabas na before hydraulic gradient, ha? May batch na rin po na lumabas ang hydraulic gradient. So, ano ba ang formula niyan? Ang haba naman ang formula nyo. Hindi ba pwedeng ano lang, guys? Gamma prime over gamma water. Yan, mas maikli kasi ito eh. Mas madaling i-memorize. Para at least alam natin na unitless talaga yung I. Divanes? Oh, yun lang, guys. Kaya na ba? Huwag na yung in terms of GS. Yan, ayoko yan. Maasin. Charis. Depende rin naman yung guys, syempre kung yun na-memorize nyo, walang problema, no? Pero for me kasi, mas namimili ako sa mas maikli ang formula. Para dalawa lang, oh. Gamma prime, gamma water. Eh, ano ba gamma prime? Eh, di ba gamma sat minus gamma water lang naman yan? Anyways, kailangan ng gamma sat, guys. Doon naman naman ang tama ng 46 and 45. Makikigamit na lang ako, guys, ng number 46. Kasi tumama naman kayo dyan, 88%. Okay, so 19.7 minus 9.81 divided by 9.81. As simple as that, okay? Ilan is the hydraulic gradient? Actually, nilagay ko rin naman ito, guys, sa sa review natin, di ba? Parang yun yung ating options pag gumagamit tayo ng hydraulic gradient. Ayun, critical hydraulic gradient. And dinerive po pa nga, okay? Naparehas lang po itong term na to dito, no? So may derivation dyan pinakita. Para at least, meron tayong anes. At least pala siya, guys, kasi sa history ng exam, parang isang beses para siya lumabas. Pero the fact na lumabas siya, guys, pwedeng mabunot ulit yan, no? Tsaka naman, at least finally siya, at least, ang equation niya, hindi rin naman yung kahapak, no? So, ayun. So, niremind ko lang na makalakalimutan nyo na si ICR. Okay po, Manila Wet Shield. Okay, last item, guys, situation number 3. So, situation 3, guys. Ito na yun. Tingnan natin ako lang yung mga tanong. Ay, ang asim. Pati itong letter, ano guys, no? Number 50. Sobrang baba pala. Anong nangyari, guys? Buoyancy. Ito may figure naman. Try natin po sa number 48. We're looking for the depth of, the oil. Ano ba idea dito, guys? Bakit hindi natin alam yung height ng oil? Hinahanap siya, no? Di ba nasa isang container lang sila, guys? So, do you agree? Na kung ano yung pressure ko dito, same pressure lang dito sa may kabila. Kasi nasa same level lang naman yan. Tapos same liquid pa yung ilalim. Paano? Ang tinis ko doon. Okay, tama ba, guys? Equal po dapat yung pressure at any point doon sa may base ng tangke. So, dito magbe-base ng pressure, dapat equal lang yan dito, guys, sa kabila. Tama, chi. Patry natin, number 48. If pressure A should be equal to the pressure of B, ito, guys, gamma H lang, no? Sabihin ng gamma H. So, sa oil muna ako titingin, 0.84 of 9.81 by H plus another pressure due to water, 9.81 by 3. Dapat equal yan sa pressure sa kabila, guys, na 9.81 by 4 lang. Ilan si H? Na kung may binigay, guys, pala na value, sundin natin. Pero okay lang naman, guys, kasi cancel out siya. O, huwag na natin lagyan. Gamma water na lang yan. Kasi total, lahat din naman ng ating equation contains gamma water. So, tubihin ko na lang siya. Pero may 9.79 pa na. Okay? Alright. Ano na? Ilan ang ating kasagutan? 9.79. Perfect naman. So, this is in meters. Ay, 9 pa laki. Di ba pala yan? May nakita kong sagot. 1.19. 9.19. Ano ba ito? Okay ba? Nagpa-function pa naman tayo, guys. Ayan. Okay? Wala baby, ha? Oh. Anong nangyari nyo, guys? Na-intimidate pa yung iba? Kasi ito po ay parang first time lang na-encounter. Password din po to, guys. So imagine nyo, dahil ko pala sinasabing password to, pero sa mga CCRF, tingin nyo ba na-encounter nyo na lahat ng problem? Kasi baka kung iisipin,
bakit ang daming problem na parang first time nyo lang na-encounter kung nag-CLF? It's because malawak na kasi siya. From 2015 kasi yan guys, di ba? Hanggang 2024. So imagine kung ang naaral nyo lang is yung mga latest, like mula 2022, ganyan, hanggang present time. So kulang pa, no, yung na-encounter. So that's why, helpful na binabalance nyo kung sakaling, ano, iba nga, nagre-rely na lang sa modules. Mas okay din yun. Dahil lahat naman, we try to cover as much as we can, no? Kung hindi man exact problem, but magkakaparehas, no, yung idea and concept. Okay, sige, 49 naman. If a 900 Newton block is floated down, ano yung volume ng submerged niya? So focus na kayo dun sa oil. So ito lang yung hinahanap ko guys, volume submerged. And yung bigat niya, 900 newtons. At nilubog siya sa may oil na may ST po na 0.84. So ano yung mag-act dyan? Buoyant force lang naman yun, no? Ayun na, Newton force is vertical. Buoyant force minus alpha equal to 0. So you have 9.81 or 9.79 pala, base sa ating given. Pero okay lang, maliit ang discrepancy niyan kapag accidentally nagamit yung 9.81. Okay, and then volume submerged po, minus the weight. Take note, this is kilonewtons. So kailangan mag-convert guys ng newtons kasi naka-900 ako. Or pwede din naman, kung naisulat nyo na yan, ito na lang mag-adjust. Yung 900, gawin lang 0.9 kilonewton. Di ba? Ikli lang ang solution ko guys. What is our submerged volume? May lang yung solution sa 49. Pero baka yung iba, medyo naubos yung energy kasi dulo na yan eh. So yung mga madadali, even though madadali siya, hindi na natin nabibigyan ng chance masagutan. Okay, Ras? 9.79 given ba yun? Yes, guys. If binasa niyo yung problem, nakikita niyo po na the water is 9.79. Okay, Ras? Lagi niyo pong practicein ha na i-scan yung buong exam. Kung ano yung mga strength ninyo, mga tingin niyo ipapaldo kayo, unahin nyo na. Yung weakness niyo, idulo niyo. Ganon. Kasi once naman makabukay ng momentum, guys, alam niyo, parang yung lahat ng kapangyarihan niyo sama-sama na. Yung mga kinaiinisan yung problem, kaya niyo nang harapin. Kasi pag inuunan niyo po yung item na kinaiinisan niyo ng review, yung parang kinatataman niyo lagi i-solve, wala kayong mabubong momentum nun guys. Kasi una pa lang, na kayo, heartbroken na kasi either hindi niyo mapalabas or nainis kayo kasi hate na hate niyo yung topic na yun, di ba? Okay, kaya dapat, ano tayo, hanap ko na lang kung saan tayo pa-perfect. Okay, last. So last po, number 50. If 900 yung, ito medyo mapapa guys. So ito, nagkaparila na dito. Okay, 33% lang. So yun na nga, karugtong nyo na guys, magkakarugtong lang sila eh. So yung block down na nilubog natin kanina, ano yung rise in free surface of the water in contact with the air. So dito tayo sa kabila. Hinahanap daw. Kasi di ba imagine nyo just imagine muna. Naglagay ako ng wood dyan. So syempre may madi-displace akong volume. And then yung iba po, mapupunta dito yung tubig. No? Mapupunta doon. So to guys, and we're looking for this delta H. Paano kaya i-solve yun? Syempre yung volume pa ng water guys, tingin nyo mababago? Parang hindi naman. Actually, geometry po ang magiging solution natin sa 50. Kasi nilubog ko lang naman yung bloke. Hindi naman natapon yung oil. So can we say that the total volume of oil plus water is just the same as the total volume initially? So solve ko muna initially guys yung volume nila. Okay na ba yun? So solve ko muna dito guys. Initial volume ng oil. So initial to ha. Kasi wala pang naiiba. Ang dimension ko guys, sabi pa pala dyan, sa chismis. 7 meters yung lapad. So sabihin, naka 7 meters pa tayo dapat siya. Ganyan siya. Ganon. Okay? So 7 meters yung lapad na yan, no? Ganyan. Perfect. Okay, so we have here, volume ng oil at 7 meters multiplied by 0.5 tsaka by H. Yung H natin, so kanina, no? Ilan mo na yung volume ng oil initially? Na hindi naman mababago pa yan. 4.165. About volume ng water. Actually, wala initial. Kasi kahit naman final, pares pa yung volume nila, no? So, volume ng water ko, guys, dalawang portion, ha? Dito naman sa kanan muna tayo titingin. Yan po ay 1/4 by 7. And then, dadagdag ko lang sa kabila na 3/0.5 by 7 naman. Kasi baka magamit natin later. Ilan is ang total? 38.5. Ano yung 10.5? Wala lang ba yun? 38.5. Total na yun ha. Ako na mag-aanit. Maghiwalay pala. Ayan. So total na lang guys. Take it sa pagbigay nung. So 38.5. Yung pala yun. Okay? So dalawa na, no? Okay na yan. At least meron tayong alam na info about geometry that can be used as well dito pagdating sa baba. Okay. Drawing ko na yung final position nila guys. So my final position will be something like this. So assume na rin natin na mas mataas pa rin yung oil. Pero meron na tayong dito guys ha. Take note. Meron na nakalubogchi na bloke. Na alam na natin yung sinubmerge niya. So yung oil ko guys, ganito na yung itsura niya. Ayan, ganyan na yung itsura ng oil. China oil. Pero yung volume niya, hindi pa rin nagbabago. Nag-iba lang yung hugis. Pero guys, parehas pa rin ng volume initial kanina. So yung height niya, hindi na natin alam. Why na lang, no? Ayan, why. Ito ko yung 3 meters guys. 3 meters pa rin na to. Sabihin nyo guys. Actually, hindi na rin. Hindi rin natin alam kung ano po yan. So, anong din yan guys? Kasi 3 meters, gagalaw din yan ha. Kapag may pinatong ka doon sa left side, gagalaw din po yan. So sabi lang side guys, gawin na lang natin tong height ng water, which is not equal to 4. Alam natin mas mataas sa 4 meters yan. So maglagyan na ako ng dimensions Z siguro guys. So lumalabas, ilan dapat yung tubig ko dito? If this is Z, this is how much guys sa left side. Gamit na lang yung mga variables. So parang ilimit na lang natin dito sa mga variables naman. So Z minus Y naman to. Now, ano nga yung ginamit natin relationship kanina guys? Pagdating po sa pressure. Di ba yan po yung nasa same container pa naman? Eh. Yun. Gets nyo? Kaya naman, kapag po gusto natin i-relate yung dalawang dimension guys, gamit tayo ng pressure ulit, yung same kanina. Okay, same po na A, tsaka B. Sayang yung lip sync pattern. Okay, ano lang yun guys, lip sync lang. Baka kala nyo ako yun lip sync ko lang yun guys. So, tatandaan nyo guys, yung ginawa natin sa number 48, na equal pressure lang para ma-relate ko yung height sa left, sa right sa kanan, no? Sa height sa kanan. Gawin ulit natin yun para may equation na ma-preparate. So, PA ko po is equal to PB. PBB? Actually pala. Ito na lang guys, ito na, meron akong ano. Mamaya na yung pressure. Ito na lang oil. May nakikita kasi akong paano dito eh.
pamamaraan. Okay? Di ba ito po, ay naano na natin ito kanina guys? Nasolve natin yan yung volume submerged. Na equal po saan nga ulit yun? 0.1094. So okay lang ba? Kunin ko yung bloke na yan guys. Tapos hanap ako ng volume. Na ang gamit ko ay Y. Gamit na kanyang height is Y. Para ma-solve ko yan. This is 0.5 meters pa rin naman eh. So final volume ko, or total volume ko guys, equal siya sa initial volume ng coil, yung kulay blue, plus volume ng submerge. Tama. So ang volume total ko dyan guys is yung horizontal cross section niya 7 by 0.5 and then yung height niya na Y. Si oil ko guys, initially, nasolve natin kanina yun po yung 4.165. Tapos dadagdag ko lang yung submerged volume kanina na 0.1094. Ayan. So may masasolve na tayong Y muna. Tapos after Y guys, ayun na, pwede na tayo mag-pressure. Para ang unknown na lang itong Z. Perfect. Perfect. Ayan, so 1.22. As expected guys, dapat mas malaki siya kanina. Kasi nga medyo kumangat, nagkaroon ng rise in water level. So mukhang okay naman, malaki nga siya kanina guys. Then pressure A na tayo guys equals sa pressure B. So oil ko po 0.84 gamma water with 1.22. And then plus gamma water tayo guys ng Z minus Y. Then equal po sa water sa kabila with the height total of Z. Tama, chi. So solve mo na si Z guys. So di ba? So same pa rin naman ang concept na ginagawa yung pressure, equal pressure kanina. Then after nyan, pwede ko na hanapin yung rise. Rise lang yun, no? Rise in water level. So you have here delta po. So yung Z natin, expect natin mas mataas yan sa 4 meters ha. Pag hindi, mag-uuwihan na tayo guys. Okay, so ilan to? 0.84. Tapos cancel naman yung gamma water dyan guys. You don't have to worry. The only unknown is Z. Perfect. So ibig sabihin, hindi na pala natin nagamit yung volume water kanina, no? Ay, wag nyo na pala yan ganito. Dapat po ba mag-same level? Hindi po. Actually, nahanap natin siya. Ano pa yung magiging level ng Z? Alam lang natin, pag nilagay ko ditong bloke guys, alam natin na yung tubig mapupush sa other side, diba? Kaya magkakaroon tayo ng... Meron ng Z? Baka meron ng Z guys. Ilanis. Isamot siya. Ang laki daw sa iba. Ay, masolve. Na-cancel out ng 1.22. Actually guys, tingnan natin. Sige. So Z, nag-proving ba? Ito pala, makakancel yung Z, so mukhang hindi natin magagamit yung pressure. So ano na lang? Volume na lang. O, wala pa rin makakasa sa pressure guys, kasi nag-cancel out daw. O tama nga naman, kasi tingnan nyo ito may algebra, may Z ako dito, may Z din dyan, wala nang other variable, so cancel sila. Yan, so. Natin magagawa dyan. Wala pala tayong makasusol. So volume na lang guys, so water na lang. Volume ng water, based dito sa format niya. So check natin guys. Ang volume ng water ko, base sa ganitong figure, unahin natin ito guys. This is 1 meter naman, no? So Z minus Y times 0.5. Ito mukhang may mas mapapala tayo dito guys. So mukhang sa water pala talaga tayo mapupunta. Plus, ito naman kabila, Z by 1 by 7. So equal siya saan? Sa initial. So 38.5. So mas tama na pala yung ginawa natin kanina guys na in terms of volume na talaga. Ulitin ko lang, hindi po. Yung pala yung concern nyo. Hindi pala ito guys, yung pala yung, ito pala sinasabi. Yes, ito po hindi pala Z minus Y. Kasi hindi naman sila pantay. Ayun pala yung sinasabi nyo. So maglagay tayo ng isa pang variable. So X na lang. Yan. Ayan, mas okay na yan guys. Tapos gagamitin pa rin natin si pressure. Si precious. Para the equations be unknown. Okay? Ayan, naano ka na. Yes, may sasabi nyo pala kanina. Okay, naset kasi natin yung kaliwa no? Napantay silang dalawa. So anyways, I have one equation here. Then yung isa po in terms of pressure. Sure na yan. High pressure equal to pressure B. So meron kayo dito 0.84 gamma water ng 1.22. And then meron tayong gamma water ng X. Tapos sa kabila may gamma water tayo ng Z. Ayan. So two equations to ano yan guys. Pwede nyo na siyang modify 1 din. Kasi mukhang kaya namang i-format. Ilang po siya guys. Then saan natin subtract sa 4 mamaya. Okay, ito initial water yan ha. Yan yung volume ng water na hindi naman nabago. Mag-iba lang yung movies pero yung water niya meron pa rin. Okay, sige. Mode 5.1 pwede po. O pakita ko guys. Paano may mode 5.1 yan? So meron yung 7 by 0.5. Ay, mode 5.1. 7 by 0.5. Yung kabila naman guys. 1 times 7. And then 38.5. So pressure naman, meron tayong 0.84, actually constant yun. So 1 sa X, negative 1 sa Z, and then transpose 0.84 ng 1.2. So ayan na, mabas na guys, 2.98. So ito yung expect natin of 3 meters guys. Expect natin yung iba niyang tubig mapupunta sa kabila. Ito naman aangat po, 4.00826667. Ayan na, and then solve natin guys yung rise in water level. Yung rise po ay delta 4.008267 minus 4. So 0.008267 meters. Or in mm, 8.27 mm. Of course, discrepancy na lang yan due to rounding off. But for sure naman, ito na yung pinakamalapit. That is C. Okay? So kanina lang nagkaroon ng conflict kasi naipantay ko pa rin Z na hindi dapat magkapantay yun. Kaya yung distance ko sa kaliwa at sa kanan na magkaiba dapat yung value. Naiintindihan. So yung third question na kaya medyo understandable naman to, no, na nag-shotgun po tayo din. Madaling nga yung 48-49, bigla naman bumawi sa 50. Again, at least ang pangpalubag load dyan sa situation guys is madaling yung 48-49. Talagang bumawi lang dito sa huling tanong. Pangbalanse pa. Pangbalanse. Okay? Ayan, ano to? This will be our last one-note meeting. At tayo po ay magpapalam na sa one-note. So bukas guys, meron tayong final destination. Ayan, yung mga pinaka-curious dyan. Ano bang meron sa final destination? So meron po tayong puksaang. Dahil huling battle na po, final battle yun guys. Tayo mismo mag-uubos ang lahi. Hindi, okay? So final destination for me guys is more on, ano lang naman, final reminders. Ano yung mga pwedeng gawin? Last resort. Ayan yung mga asahan nyo bukas guys. Last resort. Ano pang gawin? Maghuhula na lang ba ako? Pwede ba ako mag-eliminate? Na gano'n. Okay, so more on techniques. Kasi ang number one priority natin syempre is yung pagsosolve, diba? So kumbaga other than that, ano pa bang pwede nating magawa? Para hindi tayo mag-rely lang sa shotgun. Kasi sabi ko nga sa inyo guys, iiwan nyo po sa bus ang inyong shotgun. Hindi kayo mamamaril, hindi kayo dapat iron. Ano yan? Okay, so walang ganon. Hindi kayo pwede mag-sit up na yan. Walang ganyang memo. Okay, so bukas natin siguro pag-usapan. Ano ba yung mga pwede pang diskarte ba?
na kung hindi man tayo magsosolve, or hindi natin kayang isolve. Hindi naman sa literal na hindi tayo magsosolve, but ano yung alternative if ever na wala na tayong mapiga, like legit na, okay, usta ako, gano'n, ano pang last resort natin, so kulang na lang ba? So bukas yun po yung malalaman, okay? So bukas more on PowerPoint presentation na lang naman yun. Again, we will lessen na po yung pag-compute dahil nga malapit-lapit na rin naman. Okay, sige, before we end, syempre, i-release ko muna ang program para tayo po makatulog na ng matiwasay. Makatulog na rin matiwasay pag i-release ito, syempre naman, dapat lang. Okay, lagyan ko muna, share ko sa account ko to. Okay, ang schedule tomorrow is still 9 a.m. Yes. And then on Thursday, guys, baka gawin natin 8 a.m. Actually, tomorrow, titignan ko muna. Ayusin ko kasi yung PowerPoint later. Tomorrow, pwede ko lang isingit yung final guidelines. Para sa Thursday, puno lang testimonial para ma-maximize natin yung time. Pero titignan ko pa later, i-update ko na lang kayo sa Messenger kung ano ba yung magiging final. Pero yun naman yung ano natin, nakalatag na program. Basta yung Thursday, testimonial, final briefing. And then on Wednesday tomorrow, final guidelines, final destination. Kaya siya final destination, guys. Kasi ano yung huling hantungan kung wala na tayong masolve, kung ano yung pwede natin gawin. Okay, ready na ba ang lahat? Magre-release na ako dito. Release na Procon. So, pakicheck naman if temporarily exceeded email sending limit. Nalimit na po ako ng Google Forms. Kaya ate ko na lang ipaparelease, guys. Kasi nag-release na pala ako kanina. Nasa 400 kasi yung kanina, diba? So, kay admin Jasmine ko na lang ipaparelease. Nangyari, ba't kasi ganon? So, ano pa lang, guys. So, ano na lang, update ko na lang sa chat pag na-receive na. Kasi chat ko pa siya para siya na mag-release. Babalita ko kayo guys if ever na need natin mag-ATM tomorrow ha. So abangan na kayo ng update later. Ano ayaw na niyang maano? Ano mangyayari sa ano ba? Manage. So abangan nyo na lang po within this day ha. Ayan, do you have any question, concerns? Anything under the sun? Ano pa lang message natin sa HPG? Stay calm, stay focused, and trust your preparation because limited na lang yung time, so all you have to do is to trust what you've done, di ba? Kung ano na po yung nagawa natin, ano yung naaral natin guys, doon na lang tayo mag-focus. Kasi pag tayo po ay nagpa-stress pa sa mga bagay na hindi na natin naaral pa, mas lalo lang tayong maapektuhan. Okay? Kumbaga, it is what it is, di ba? Kung ano man yung naaral natin, yun na yun. Establish na lang natin, pagtibayin, at gawin natin sa Sabado. Okay? Ibuhos natin lahat kung ano man lahat ng nadaanan na natin. Huwag na tayo magdagdag pa ng informasyon dahil imagine nyo guys, yung mga naaral nyo nga, hindi nyo pa gaano nakakabisado. So kung magdadagdag pa kayo, mas lalo lang kayo mai-stress. Okay, so again, you can do soft computation, reading solutions, reading terms, ayan, yung mga pwede natin gawin for this week. Okay, and magtiwala sa sarili at sa preparation, sa process, trust the process. No? So yun lang po, thank you so much everyone for attending and it has been a wonderful day, full day. Okay, nadalaw po yung ating nililsas at congrats sa atin kasi na nairamos natin. No? So magkikita pa naman tayo tomorrow guys, this is not the end. See you tomorrow and aral ng mabuti pa, pasa ng mabuti at mag-memorize pa ng formula. Sige lang po, thank you so much, goodbye and paabangan na lang ng mga solution. Tatapusin ko lang yung hydrogen guys, mga in-skip natin. Sige na, papush cash everyone.
Ano,